Hello! Musta na po kayo mga kaibigan? Sana okay kayo lahat. Well, very exciting pa rin po ang ating video topic ngayon. Ito ay kabilang pa rin sa services ng GCash. Tungkol po ito sa bills payment. Halimbawa, ang water bill payment, electric bill payment, and etc. Ituturo po sa video na ito yung settings kung papaano magbayad ng water bill gamit siyempre ang GCash account. Title po ng ating video topic ay Paano magbayad ng water bill through GCash. Kung may mga nais po kayong itanong sa ating topic, pwede po kayong mag-leave or isend dun sa comment section. Intro lang po ako ng aking channel. LS Lenny Soria ang aking YouTube channel. Tutorial and guides, YouTube Tagalog guides ang aking mga videos. Benefits ng ating topic ngayon, number 1, syempre maiwasan nating di na maabala para magpunta sa payment venue para magbayad. Iwas abala. And number 2, syempre makakatipid tayo ng pamasahe or yung gasolina naman yan. Save transportation. Bago po tayo magtutuloy-tuloy, kung halimbawa nag-request po ng verification code ang GCash or OTP to reset MPIN number sa GCash, magsisend po yan ng 6 digits number and then isend lang po ninyo. Continue na po nun ang processing pag nasend na yung 6 digits number. Ganito po ang ating gagawin. Kung na-update na ang ating GCash account, tayo ay magtutuloy-tuloy na kung papaano magbayad ng water bill gamit ang GCash account. So, click natin ang ating GCash, no? And then, i-enter natin yung ating MPIN. Then, as usual po, naka-hide yung ating available balance. Kung gustong buksan, i-click lamang yung parang mata. And then, makikita na po yung total available balance natin sa GCash. Ang service po or maraming services yung GCash natin. So, ang service na gagamitin natin ngayon since magbabayad tayo ng water bill. So, ang i-click natin ay heto, yung bills payment. Yan. Click po natin. And then, sa ilalim po ng bills, no? Payments. Ito, kung ang babayaran ninyo ay electric bill, ito siya. Since ang babayaran natin ngayon ay water bill, water utilities, ito siya. Meron din pong pag nagbabayad kayo ng cable, no? Telecoms, yan. Meron din yan pag nagbabayad kayo ng credit card. O kaya kung kayo ay may loan, pwede rin po through GCash ninyo bayaran. And then, kung meron din, yan, other services ng GCash under ng bill payments. Eto, meron din yung kung kayo ay mayroong insurance and etc. Very convenient po. So, since ang ating babayaran ngayon ay water utilities,
So, ito po ang i-click natin. Yan. Water Utilities. Click natin. And then, ito po yung pangalan ng mga company ng water district, no? Scroll up natin, hanapin natin yung ating kumpanyang babayaran ng ating water bill. Ito siya. So, dito po tayo magbabayad. Ito. Yan. Prime Water. Click po natin. So, yung amount na babayaran, i-type lang yan. And then, yung ATM reference number, 14 digits. And then, yung pinaka-account number, eto siya. No? Then, yun po email address ninyo, pwede rin ilagay dito. Okay? Start na po nating fill upan yung pinaka-form online. So, yung babayaran natin na water bill is 241.92. 241.92. Yan po, no? And then, next natin, click natin yung next. Then, ilalagay natin yung ATM number from Water District. Next, ilalagay natin yung account number. Then, sunod po, ilalagay natin yung email address. So, heto na po, na-fill up na natin. I-check lang natin. So, since na-check na natin, nakikita niyo po ba yung small box na yan? Yan po ay voluntary kung kayo ay pumapayag na magbayad ng GenShare. So, hindi po ako nag-agree na mag-pay ng GenShare bill. So, hindi po tayo magbabayad nito. Ano na yun? Voluntary naman yan eh. No? So, i-click natin yung next. And then, for confirmation, no, yung babayaran natin. Eto siya. Yung total amount na babayaran natin is 241.92, and then yung pinaka-charge or service fee 5 pesos. So, na-check na natin yung ating ATM reference number. And then yung ating account number. And then, click na po natin yung confirm. So, ito po ang pinaka-resibo natin na katibayan, paid na ang water bill na pinrases natin or gamit ang GCash account. Ngayon, go back po tayo. Tingnan natin dun sa transaction kung na-minus na sa ating total balance or total na pera sa ating GCash. Click po natin ang transaction. So, heto po, nasa transactions tayo, May 13, 2024. So,
So, ito po, oh. Yan. Na-minus na siya. Pumasok sa ating transactions. Yung bills payment or bill payment. Yung water bill na binayaran natin online. Through GCash. So, ito po naman yung date na binayaran and then yung time. Para malinaw, makita nyo. Yan. Ito po siya. Hanggang dito na lamang po ang ating video topic. Sana nakatulong po ito sa inyo. And don't forget to subscribe para updated po kayo sa mga susunod pa nating video topic. And once again, maraming salamat po sa inyong lahat. Bye!